Anong pangalan nun? Sa Pogo, no? Sa Lucky 99 ba yon? Oo, ay naaresto na yung isa. Naku, Roque, mag-ingat ka. Ito po, mga kababayan, lakasan ko lang po. Ito po siya. Kapamilya, arestado isa pang suspect sa kasong human trafficking na kinasasangkutan ni Harry Roque at Cassandra Ong. Ayon po yan sa Criminal Investigation Detection Group. Kinilala ang suspect na si Mariano, dating security guard ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na isang iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Naaresto si Mariano noong Mayo 29 sa Clark Development Corporation. Magugunitang inilabas sa warrant of arrest laban kina Roque, Ong at 49 na iba pa sa ilalim na Anti-Trafficking in Persons Act. Ayon kay DG Director at incoming PNP Chief Major General Nicolas Torre III, nananawagan sila sa iba pang mga akusadong kusang sumuko, lalo't non-bailable ang kaso. Sinabi rin ni Torre na ikipag-ugnayan ng DOJ sa Interpol para sa paghuli kay Roque na iniulat na nasa Europa. Plano rin ng DOJ na kansilahin ang kanyang pasaporte. Nako, ayun na, mga kababayan. Oo, nahuli na. Ito po, nahuli na po ang kasamahan ni Roque. Actually, 49 po ito sila. Pang 50 si Harry Roque. Actually, syempre, magsasalita na to kung saan yung iba. Kasi nahuli na yung isa eh. Ito po ang security guard ng Lucky South 99 na kung saan doon din po si Harry Roque may koneksyon at siya din po ang nagpasok. No? At actually, ginawa nga. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po si Harry Roque ang dapat sisihin dito, kundi si Duterte, si Digong. Bakit? Alam po ni Digong, mga kababayan, na ang Pogo ay illegal sa China. Pero ginawa niyang legal. Bakit? Kasi nakakatanggap siya ng pera mula sa Pogo at nagbibigay din daw ang Pogo ng 2 billion a month. Pera-pera lang. Malaki kasi ang natatanggap ni Digong dito, mga kababayan. At mismong lumabas sa bunganga ni Harry Roque na mismong si Duterte, ang dating Pangulong Duterte, tumatanggap ng suhol mula sa Pogo. Kaya po, ginawa niyang legal ang illegal. Ngayon, sasabihin ngayon ng mga DDS, paano mo patunayan yan, Kent? At paano mo masabi na illegal yan sa China at ginawang legal ni Digong kasi kumikita siya dyan? Ito, i-search natin. Ito. Actually, napapanood na ninyo ito, mga kababayan. Napapanood din nyo ito. Mamirian Suzuki, Miguel, shoutout po. And kay William Delfin, hello po sa iyo dyan. Ito po, mga kababayan, para hindi kayo, syempre, ayaw ko naman na magsalita tayo dito to fake news. So, ito. Pakinggan ninyo, ha? I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung Pogo yan. Walang pera dyan. Hello po, Ma-Midnight, at kay Sir Elijah Celebre, hello po. Ito, pakinggan nyo, ha. Ang Pogo daw malinis. Sa Maynila daw na kumuha daw ito ng mga empleyado na almost 20,000 katao na Pilipino at wala daw pera sa Pogo. Sabi niya, ha. Pakinggan ninyo. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa illegal yan sa China. Ginawa niyang legal sa Pilipinas kasi nagbibigay ng 2 billion a month. Ito, Mamirian Suzuki and Sir Makikaw, hello po. Why? Because it gives us 2 billion a month. It give us 2 billion a month. Ngayon, alam nyo na, mga kababayan, alam ni Digong kung ano ang consequences, no? Ano ang kalalabasan, ano ang kahahantungan sa Pogo, mga kababayan.
Ano ang mangyari sa pamilyang Pilipino na kapag nagsugal ang padre de pamilya, ilaw ng tahanan, pati ang anak ng pamilya, sisira ang buhay. Maskin si Willie Rebillame nagsabi, bilyon na ang naubos niya sa pagsusugal, pero siya mismo nagsabi, walang naging bilyonaryo sa sugal. Mababankrupt ka dyan. So ito nga, pakinggan ninyo. 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But PAG course is like 17 billion. I will... Ba? 2 billion a month at sa PAGCOR naman 17 billion a year. Noel C. Katilo po sa iyo, sir. So nakita nyo, mga kababayan. Ngayon, sasabihin ninyo, anong kinalaman ni Harry Roque at bakit siya hinabol ng gobyerno at bakit kailangan makulong? Ikaw ba naman hindi makulong? Bakit nga ba si Roque hinahabol ng gobyerno at bakit malaki ang pananagutan ni Roque? Ano nga bang ginawa ni Roque at ano bang nangyari sa Pogo? Gusto nyong malaman kung bakit si Roque kailangan maaresto at bakit si Digong kailangan managot dyan sa Pogo. Ito mga kababayan. Dito malalaman nyo kung bakit nga ba si Roque. Ito. Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ito ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource. Ulitin ko Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating tama. Ang Pogo po ay isa sa nagbibigay ng cash resource sa presidente. Ulitin ko Mismong lumabas sa bunganga ni Roque na ang Pogo nagbibigay ng pera sa presidente. Spokesperson pa siya dito. Nadulas ang baklang butanding. Ito Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating tama. Sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. So, lumabas, di ba? Na nagbibigay ang Pogo. Kaya kahit legal, kahit illegal, ginawang legal. Ma'am Tichi Boretse, hello po. And Sir Maki Kwan, Ma'am Jocelyn Flores, and kay Jericel Puno, hello po. Ito po. Gamit ang authority to visit ng PAGCOR, pinasok ng Southern Police District at ng mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang gusaling ito sa Asiana Business Park sa Parañaque City. Sinalakay nila ang isang Pogo na ayon sa natanggap na report ng mga otoridad ay nag-ooperate kahit wala umanong kaukulang lisensya. Pagpasok sa parking lot sa 7th floor ng gusali, tumambad ang mga desktop at gaming console. Bukod dyan, na-discover rin ang mga pribadong kwartong ito at mga spa room na umano'y ginagamit sa prostitusyon. So, unang tingin mo talaga... Ngayon, bakit nga ba si Harry Roque kailangan makulong? Bakit? Kaya po si Harry Roque ay kinasuhan ng human trafficking. Kasi, ang Pogo po hindi lang usaping sugal. Ang Pogo po, meron po silang nire-recruit dyan na mga Pilipino galing probinsya. Dadalhin doon sa Pogo Hub. Ibig sabihin, yung Pogo, yung mismong building na pinatayo nitong mga Chinese na businessman na may-ari ng Pogo. Ngayon, dadalhin doon yung mga kababaihan, kalalakihan, gagawin nila doon mga 6 video. Bibidyuhan kayo habang nagkakantutan, ibibenta sa mga foreigner. Minsan, mga babae, pasasayawin, walang saplot, ibibenta sa mga foreigner. Ganun po ang Pogo. Hindi lang po siya sugal, kundi po pati mga kahalayan, kabastusan at mga bold ay binibenta po ang katawan. Yan po yung tinatawag nilang cyber. Mga cyber. Magbibideo ka, pakita mo suso mo, tapos ngayon yung Amerikano, mai-inlove sa'yo, i-scamin mo. So yung mga yon na nang i-scam, kapag hindi yun kumuta,
either tutorturin sila, bubugbugin sila, sasaktan sila. Which is napanood nyo po yan sa Jessica Soho. Ang kaibahan lang po yun, Pilipino sila, dinala sila sa Myanmar. O, alam nyo, akala nila na pagdating sa Myanmar, maging teacher sila doon, maging tutor sila doon, maging caregiver sila doon. Hindi pala. Sila po ay dinala sa isang gubat, sa isang isla na pribado na lugar at tinatawag nilang Pogo na heavily security area. So may mga seguridad, may mga security na hindi ka basta-bastang makatakas or makalabas. Kasi ang gagawin mo doon, maghuhubad ka, di ba? Tapos magsasayaw-sayaw ka doon. Oh. Actually, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, hindi po, pag sinabing Pogo, hindi po sugal. Pag sinabi po nating Pogo, yan po ang ginagawa. Pag hindi ka kumota, halimbawa ako, si Ken, ang gagawin ko ngayon dyan, magpo-porn site ako doon, maghuhubad. Oh, tapos magaganyan, papanuurin ako. Ngayon, yung mga nanonood sa akin, magpapalipad yan, super chat, super sticker, parang YouTube. Oh, sa ginagawa ko. Oh, ngayon ako, mapipilitan ako na maggaganon-ganon ng kabastusan kasi may mga palipad. Oh. So ngayon, pag kumuta ako sa palipad ko, halimbawa sa isang live ko in 1 hour, kailangan maka 5,000 star ako. Oh. So yun yung quota ko everyday. Ngayon, pag wala akong palipad everyday, hindi ako kukuta. Ang mangyari sa akin, bugbog sarado ako. Diba? Ganun ang mangyayari. Kaya nga po, mga kababayan, bakit nga ba si Harry Roque kailangan makulong? Kasi po, dahil po sa ganyan. O, nakita nyo naman po dito sa balita. Pagpasok sa parking lot sa 7th floor ng gusali, tumambad ang mga desktop at gaming console. Bukod dyan na Sir Jeffrey Tizon, may galab shoutout po. Ito. rin ang mga pribadong kwartong ito at mga spa room na umano'y ginagamit sa prostitusyon. May mga spa room na ginamit sa prostitusyon. O doon na hinahalay, habang nagaganunan, binibideo at binibenta sa mga kano. Yung mga kano naman, mga malilibog, bibilhin nila yun ngayon kapalit dolyar. Kung araw-araw ka doon kukuta, araw-araw ka din ginaganon. Tapos hindi lang isang lalaki, iba-ibang lalaki ang gaganon sa'yo. Bibidyuhan ka. Di kawawa ka. Ang babae, ang tawag doon, human trafficking. Di ba? So, yun po ang rason, mga kababayan, na si Harry Roque ay kailangan pong madampot at makulong. Bakit? Si Harry Roque po kasi ang naging tulay dyan. At si Harry Roque din po kasi ang lumapit kay Duterte dyan. At si Harry Roque ang nagsabi, Mr. President, Tatay Digong, pirmahan mo ito. Bakit? Malaki ang bigay dito. Once na iaprubahan mo ito, gawin mong legal ito, malaki ang kickback natin dyan. At yun nga mismo, lumabas sa bunganga ni Harry Roque na ang Pogo ay malaki ang bigay. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente. Ang Pogo ay isang bahagi ng industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente. So, yun po ang rason, mga kababayan, na si Harry Roque ay kailangan pong maaresto at managot sa ginawa niya. Binibenta niya ang kapwa niya Pilipino para lang makakuha ng milyon-milyong pera. Malaki na kamkam nila sa Pogo, sa totoo lang. So, yun po yun, mga kababayan, klarong-klaro po. Understand, di ba?